Hello, ako po ulit si Kuya Louie. At ngayon, pag-aralan natin yung iba't ibang airflow sa ating computer. At ano nga ba yung magandang airflow para sa system unit po natin? Let's go! And all I feel is blue. Like, Okay, so hindi natin pag-uusapan dito yung mga high-end na computer, mga pang-gaming na computer. Kasi mas marami sa atin ang ordinary user ng computer. So ano nga ba yung magandang airflow dito sa system unit na nakikita natin? Ano? At dun sa previous video ko po, ito yung ni-repair ko. Ano yung nakita kong mali dito sa setup na ito? Kahit gumagana po siya. Merong mali po dito. Ano? So pakita ko po yung video na ito. 2,000 years later. Okay, so ituloy yung computer na ni-repair ko. Sabi ko po sa inyo dati, no nakaraan, meron akong nakita na mali po dito. Yes, kung titingnan nyo po yung previous video ko po na in-upload, gumagana naman siya ng normal, maayos. Pero, ang isa sa mali po dito ay ito. Yung pagkakaset up nung mga system fan po niya. Kung titingnan nyo po ito, yan, ito yung setup ng system fan. Okay, so ang setup na yan, ang ginagawa nito, humihigop siya ng hangin, papasok sa ating computer o sa ating system unit. Okay? Ito yung system fan po niya. Yan o. Setup ng system unit na ito ay kapareho nito. Hinihigop niya rin po yung hangin dito sa loob. Okay? So again, ito po humihigop ng hangin galing sa labas. Ito naman po humihigop ng hangin galing naman dito sa loob. Okay po sana yung setup na yun kung yung front niya ay open. Okay, so nakikita nyo, hindi po siya open. Ang nangyayari, sa setup na to, lumalabas po yung hangin dito sa gilid. Kita nyo po ito. Yan. Tsaka dito sa kabila. Yan. So, ang senaryo, kapag humigop to ng hangin, dito po lumalabas yung hangin, pero most of the air pupunta po dito sa ilalim. Kaya, yung computer na ito ay sobrang alikabok dun sa pinakababa. Kahit yung power supply ay sobrang maalikabok. Siguro, dahil maalikabok lang talaga sa bahay nila, pero yung ganung sobrang alikabok ay hindi po normal. So nakita ko po bakit ganun, because maybe dun sa setup ng system fan. Yes, may lumalabas na ilan na hangin dito palabas, pero most of the air ay pupunta po, parang mag-circulate lang yun pababa. Kaya madaming alikabok dun sa ilalim. At marami ring alikabok dito sa dito sa kabilang side panel po nito. Now, paano nga po ba yung tamang setup ng system fan? Okay, so merong tatlong setup ng system fan. Paliwanag ko muna sa inyo ng maikli. So we have three type of airflow in our computer. First, we have the positive airflow. The second one is negative airflow. And the third one is neutral airflow. Unahin natin pag-usapan yung positive airflow. Nagkakaroon o nangyayari ang positive airflow kapag yung hangin po sa labas ng ating system unit ay hinihigop po ng, let's say, dalawang fan papasok po dito sa loob po ng ating system unit. Then, meron lang nag-iisang fan na nag-exhaust palabas ng system unit. Doon sa mga matatagal na pong nag-repair ng computer, please disregard po yung mga nakikita nyo pong logo. Alam ko pong nakikita nyo yung logo na ito. So, focus muna tayo dun sa airflow. Okay, so dito, dahil sa mas maraming fan na nagpapasok po ng hangin galing po sa labas, at isa lang po yung fan
na naglalabas ng air galing sa loob ng system unit, we can call this one as a positive airflow. So again, ang tawag dyan ay positive airflow. Kapag po may pumapasok na maraming hangin sa loob ng system unit, so yung hangin po ay nagsisirculate sa ating system unit, tapos yung magagaan na dust ay syempre aangat po yan, then ilalabas po yan ng isang exhaust fan po natin dito. So ibig sabihin, pag positive airflow po ang ginagamit natin, makakatulong yun para onti lang yung dust na napupunta sa ating system unit. Another advantage ng positive airflow, let's say dito po, kapag ito pong fan na to ay nakasetup ng ganito at pumasok po dito, napapalamig niya po yung part na to, at itong part na to, napapalamig niya po yung GPU or ating video card. Yan po yung isang advantage pa ng ating positive airflow. Ang disadvantage ng positive airflow naman ay yung mainit na hangin kasi nagpo-produce po ng hot yung ating CPU, at kung mayroon pang video card, so nadagdagan yung hot air na nagsisirculate din po dito sa loob ng system fan. Papansin natin na matagal pong ilabas yung hot air. So yun yung isang disadvantage. Pero kung yung system fan na humihigop po ng hangin galing sa labas, yan, isa lang. Pagkatapos, meron tayong dalawang fan na naghihigop po ng air galing po dito sa loob ng ating system fan palabas. Yan. So, ang tawag natin doon ay negative airflow. So, ibig sabihin, mas onti po yung pumapasok na hangin galing sa labas, mas marami po yung hangin nag-exhaust. Bawa, yung hot air po sa loob ng ating system unit, madali po siyang mailabas kasi mas marami po yung fan na humihigop ng hangin galing po sa loob ng ating system unit. Okay? So, yan po yung advantage. Ang disadvantage naman po nito, dahil mas malakas yung higop po niya ng hangin, ang nangyayari, parang nagiging vacuum, parang sabihin na vacuum cleaner yung ating system unit. Dahil pag malakas po yung higop ng hangin, ang nangyayari, yung mga magagaan na dust ay pwedeng dumaan dun sa mga butas-butas na yan, sa mga gilid-gilid ng ating computer, na nagpapangyari na mas marami po yung pumapasok na dust. So, ibig sabihin, ang negative airflow ay nag-i-invite ng dust sa ating system unit. Merong advantage at disadvantage yung ating negative airflow. So, hindi ibig sabihin na rinig natin yung word na negative ay hindi na siya maganda. No, one thing na pwede natin gawin sa negative air, kahit sa positive airflow na setup na pipili natin, we can buy air filter. Susukatin nyo lang po yung area na gusto nyo lagyan ng air filter, tapos meron po kayo mabibili sa Shopee or sa Lazada ng ganyang mga air filter. Pero kung ang setup nyo po ay balance, halimbawa, dalawa po yung fan na humihigop ng hangin galing sa labas at dalawang fan ang nag-exhaust o naglalabas ng hangin galing dito sa loob, ang tawag po natin doon ay neutral air flow. Dalawang fan na nagpapasok ng hangin galing sa labas at dalawang fan na humihigop ng hangin galing po dito sa loob. Now, try to remember po, baka isipin nyo po, dahil balance o dalawang fan ang gamit natin, neutral na po yun. Minsan hindi po. Halimbawa, kung itong fan na to ay lagpas 120 mm, mas malaki po siya kaysa dito at pahigop po siya, then pwede siyang i-consider as a negative airflow kasi mas marami yung inilalabas na hangin kaysa pumapasok na hangin. Ano? Pero, ito yung isang example ng neutral airflow. Now, the question po dito, ano po yung magandang airflow ng computer ang pwede dito sa system unit? Nung nakausap ko po yung may-ari, hindi niya pa kayang bumili ng another system fan. So, tatlo lang talaga. So, yung maganda sana kung neutral airflow yung setup nito, kasi para sa akin, mas gusto ko po ang neutral
airflow. Pero dito sa case na to, tatlo yung fan. Pwede natin gawin dito ay gagawin ko po siyang positive airflow. Bakit kaya positive airflow? Di ba, wala namang masama kung gagamit tayo ng negative airflow. Ang reason po kasi doon, nung nilinis ko po siya o nung binaklas ko po siya, sobrang alikabok ng ating computer o yung computer na ito. Kaya naisip ko na baka yung lugar nila ay sobrang maalikabok. So hindi advisable palagay ko na gumamit ng negative airflow. Kasi mas mag-invite pa siya ng maraming dust sa loob ng system unit. So, positive airflow po yung gagamitin ko. Okay, so ang target po natin, makabili tayo ng dalawang filter ng air. Isa sa taas, isa dito sa harapan. Tapos, yung system fan na to, na humihigop ng hangin, kasi ito yung logo niya eh. So, ang gagawin ko, babaliktarin ko po yan para ang hangin niya po ay papalabas. Okay? Pagkatapos, itong dalawang system fan na to na papalabas o pahigop din po yung hangin, babaguhin ko po siya, gagawin ko po siyang papasok yung hangin. Babaguhin ko rin po yung orientation po ng system fan po natin. Tapos ang gagawin ko, tatanggalin ko yung isang system fan po dito kasi wala namang video card to eh. Kunyari tinanggal ko yan. Tapos ililipat ko po siya dyan sa taas. So yung airflow na to, palabas. Tapos yung airflow nitong isa na nasa taas, pahigop. Yan. Hindi ako masyado mag-aalala sa dust sa taas kasi maglalagay ako ng air filter. Pagkatapos, ito namang system fan na to, papasok din po yung gagawin ko. So, babaguhin ko po. Dapat yung logo, dapat nakikita yung logo dyan. So, baliktad po yung dalawang system fan na to. Okay, so again, ang target natin gawin siyang positive airflow. Okay, second option po. Second option na naisip ko na magandang setup ng ating system fan ay ito. Yung isang system fan na to, tatanggalin ko rin at ililipat ko na po dun sa taas. So, dalawa na po yung system fan po na sa taas na ang trabaho po, halimbawa, ito pahigop po uli, palabas, tapos ito naman, papasok yung hangin. Bakit gusto ko po ng ganyan din na setup? Kasi meron na po ako ilalagay na filter dito sa taas. So, ano man yung hangin or dust na mahihigop niya, kahit paano ma-filter po siya. Okay? So, dalawang option po yun. Ipapakita ko po yung first option at ipapakita ko po yung second option kung paano po siya o paano yung setup na gagawin po.
Okay, so i-summarize mo natin. So yung original setup po ng ating computer ay negative airflow. Binago natin ito kasi una, hindi po maganda ang negative airflow dahil maalikabok po dun sa lugar. Ikalawa, at hindi po nailalabas lahat ng hangin ng dalawang ito, yung hangin dito sa loob, kasi po sarado po yung nasa unahan. Dito lang po siya dumadaan dito sa gilid ng butas. Pero gusto ko pong malaman ninyo, kapag ordinary setup lang ng computer, kapag tayo ordinary gamer or ordinary user ng computer, kahit positive or negative po yung ating setup na airflow, ay okay lang po. Walang problema po doon. Pero, para sa akin, mas gusto ko po yung neutral airflow. Kasi balanse po yung hangin na pumapasok at lumalabas sa ating computer. Kapag may computer po tayo, much as possible, huwag natin ilagay siya sa ibaba ng mesa kung may table tayo ng computer. Kasi yung mga dust po ay nasa ibaba po ng ating mga sahig. Mas maganda po kung nasa ibabaw po siya ng computer table or mismong table. On that way, mas onti lang po yung dust na pwede niyang makolekta. Okay, so I hope nakatulong po itong maikling video na ito para makapag-decision kayo kung ano po yung mas maganda na setup. It's either positive, negative, or neutral airflow ng inyong computer. Muli po, ito po ay para sa ordinary setup ng computer. Maraming salamat. Ingat po tayo lagi.